PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang tanghali, nagbabalik ang PTV News Break. Sa mga oras na ito, alamin natin ang lagay ng panahon sa buong bansa at maging ang pinakuling update ng tropical depression na si Bising na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. Mula pa sa DOST sa lungsod ng Quezon, may ulat si Trixie Jaafar. Magandang umaga, narito na ang PTV Info Weather. Ako si Trixie Jaafar at ating alamin ang latest sa lagay ng panahon para sa mga oras na ito. Ngayon nga po ay andito tayo ngayon live sa Weather and Flood Forecasting Center ng Pag-asa upang alamin ang lagay ng bagyong Bising na kasalukuyang binabantayan ng DOST Pag-asa. At atin pong aalamin ang detalye mula kay Jory Lois, ang weather forecaster ng Pag-asa. Jory Lois? Northwest direction sa bilis na 11 kilometro bawat oras. At dito po sa ating satellite imagery, makikita po natin itong si Bising. Siya po nakapaloob dito sa yellow circle line na to. At nandito po yung kanyang sentro. So sa ngayon, hindi pa naman natin inaasahan na maglalandfall itong si Bising dito po sa ating bansa, no, sa Mindanao and Visayas. Yun po yung tinitingnan natin na kasi maaaring maapektuhan ito. Pero so far sa ngayon, hindi pa naman natin nakikita na maglalandfall po ito. And kung titingnan po natin yung track, ay pa-record po siya. Ito po yung tawag po namin dito is recurvature. No, po. Pagka lapit na lang konti dito sa mga areas na to, ay unti-unti na po siyang magre-recurve at lalabas na muli or inaasahan natin lalabas na muli ito sa eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility na isang low pressure area. At sa ngayon nga, yung sa aming analysis, sa nakikita natin, medyo mataas yung kanyang shearing. Isa po ito sa nakakahinder para lumakas itong bagyo. Ano po? So, inaasahan lamang natin sa ngayon, ang ating analysis ay hindi po siya lalakas at hindi po siya abot ng tropical storm hanggang tropical depression lamang po siya and eventually magiging isang low pressure area. At ano yung inaasahan natin na maaaring idulot nitong si Bising? Katulad nga po na sinabi ko kanina, hindi naman natin siya inaasahan maglalandfall. So hindi siya directly makakaapekto sa alinmang bahagi po ng ating bansa. Pero asahan pa rin yung moderate, occasionally heavy rains dun sa kanyang 300 km na diametro. At kanina nga alas 8, kung mapapansin natin, may mga kalakasang ulan na nararanasan po dito sa may silangan bahagi po ng Mindanao. Kung makikita po natin yung kulay violet na yan. At kanina nga rin alas 10, ayan, medyo unti-unti na pumapasok itong malalakas na pag-ulan na to. So, asahan pa rin yung mga pag-ulan, lalo na po dito sa may silangang bahagi ng Mindanao sa araw na to. And also, binabawalan din po natin ang ating mga kababayang mangingisda na wag po munang umalaot dito po sa silangang karagatan ng Southern Luzon, kasama dyan yung silangang karagatan ng Bicol Region, nitong Visayas o ng Eastern Visayas at nitong East o Eastern Seaboard ng Mindanao. So, sa mga lugar na yan o sa karagatan na yan, asahan po yung mga malalaking pag-alon at malalakas na paghangin. Kaya po napakadelikado. So, binabalaan po natin ang ating mga kababayan na huwag po munang pumalaot sa mga areas na yon. At yan po yung ating update tungkol sa bagyong si Bising. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, Jory Lois, ang weather forecaster ng DOST Pag-asa. At tulad nga po ng sabi ng ni Jory Lois ay huling namataan ang
Bagyong Bising 515 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur at hindi pa nakikitang maglalandfall ito sa anumang bahagi ng bansa at ito ay hindi lalakas at patuloy na magiging isang tropical depression lamang. At ayan po muna ang latest sa ating update. Manatili pong nakaantabay para maya-maya lamang po para sa mga karagdagan po pong update. Para sa PTV Info Weather, ako si Trixie Jaafar.